Mapagpalang araw mga kamam, si Ma'am, day 14 of 30 ng ating vacation. So thank you Lord for all the blessings. So maraming salamat. We will tell all your wonderful deeds. So ito yung sinasabi ko noong day 13. Actually kasama po dito yung day 13 and 14. So this is 2 p.m. po. Sinundo na kami ng service namin na jeep papunta sa Cresta de Gallo. So, syempre, si Tantan, adventurer, doon siya sa dulo ng jeep kasama si Ma'am Joanne. At nakarating na nga po kami dito while waiting po, kumukuha po ng ticket si Ma'am Joanne. Papunta kami ng Cresta de Gallo, tatawid po kami ng bangka. Yan yung place kung saan naghihintay yung bangka po namin at hinihintay din namin si Ma'am Joanne. So napakagandang pagmasda ng karagatan, ng ulap sa kalangitan na nilikha ng ating Panginoon. So nung natapos po si Ma'am Joanne na nagbayad, umandar na po ulit yung service namin na jeep para ihatid kami dito sa dulo kung saan naghihintay ang aming service naman po na bangka. Binaba na po lahat ng gamit na aming dadalhin kasi hanggang dyan lang po pwedeng magstay yung jeep. Nilakad na lang po ng bawat isa, binitbit yung mga kayang dadalhin. At mabait naman po yung mga driver at yung mga bangkero, tinulungan po nila kami doon sa mabibigat namin na gamit. At excited ang lahat dito pa lamang sa Pampang. Kagaya ng nasabi ko ng mga naunang video, malinis na kaagad ang dagat. Actually, dito pwede ka nang mag-swimming. Pero syempre, hindi yan yung plano. Pupunta kami doon sa sikat na Cresta de Gallo. No, nakasakay na po kami ng bangka. Alam niyo naman ang inyong kamam si Ma'am. Sabi ko magsuot ng vest. At yung mga sanay na, kagaya ni Ma'am Joanne at ni Daddy Christopher, at yung iba pang member ng chosen family, hindi sila nag-vest. Yan. So, actually, 45 minutes po yung biyahe papunta doon sa aming pupuntahan. So, yan. Yung iba, nandoon sila sa likod, doon sila nagstay kasi medyo puno na dito sa harapan ng bangka. Yan, no. Apakaganda ng karagatan, payapa, apakaganda ng ulap sa kalangitan, ang lahat ay nag-e-enjoy sa tanawin. So yun pala yung aming pupuntahan na Cresta de Gallo. As you can see, para siyang crocodile sa malayo. Malayo pa lang natatanaw na namin yan, pero 45 minutes talaga yung travel time. So si Doa, nainip siya doon kung saan siya pumunta. Basta ang sabi ko, huwag niyang tatanggalin yung vest niya. Kasi nung last time, nandoon kami sa Calatagan, Batangas, sila ng daddy niya tumalon sa 15 feet doon sa dagat na walang vest. Sabi ko kahit marunong lumangoy, kailangan natin na mag-ingat. Ayan. So dito medyo malapit na daw, pero ilang minutes pa din yung tinagal. So tiningnan namin yung karagatan, kulay berde, malinis. Dahil malapit na, ang iba ay nagtanggal na ng vest, na excite, tinitingnan yung kagandahan ng karagatan, napakalinis, malinaw, at excited ang lahat. So, konting kembot na lang yan, ilang minutes para makarating kami dyan sa sikat na Cresta de Gallo Sandbar in the Philippines. So, sa wakas, thank you Lord sa safe travel namin sa bangka at touchdown na kami dito sa Cresta de Gallo. Napakaputi ng buhangin, ang lahat ay excited. Kaya ganun pa rin, kanya-kanyang bitbit ng gamit papunta doon sa nirentahan namin na kubo. Yan. So actually marami akong hindi na-capture na video dito dahil pagdating, nag-ayos, kumain. Pero thankful dahil mamaya makikita nyo maraming pictures sa Sir Mike. So this is 5 a.m. in the morning na ng day 14. Ginising ko si Daddy Christopher kasi sabi ko naiihi ako, samahan niya ako doon. At dahil malapit doon yung CR sa pinagbibilihan ng kape, naabutan pa namin si Manong na may tindang coffee. No, kahit 3-in-1 pwede na kasi para mainitan yung sikmura
medyo mura yung coffee niya, 15 pesos. At gising na rin syempre si Ma'am Mitch at kasama si Sir Alvin. So ito yung another side po ng Cresta de Gallo Sandbar. So doon sa side na pinuntahan namin, walang masyadong alon doon, pero dito maalon, no? Grabe, no? Amazing talaga yung creation ng Lord. So habang hinihintay ni Daddy Christopher doon yung order namin na coffee, naupo ako dito, tumanaw, tinitingnan si Haring Araw na sumikat, napakapayapa, ang sarap ng simoy ng hangin. At yan, at last na deliver, nakuha na ni Daddy Christopher yung order namin na coffee. So dahil tulog pa si Baby Doa, nagstay lang kaming dalawa dyan. Ayun si Mr. San, sumisilip na siya. Ang sarap ng simoy ng hangin habang kami ay nagkakape. So, syempre, meron siya dyang solo video niya habang inuubos niya yung coffee. Kasi ayoko mabasa pa yung paa ko, kaya dito lang ako sa side kung saan ako kanina. So, nag-decide kami after mag-coffee na bumalik na doon sa aming lugar. And may nakita siya mga ganyang butas, maraming butas yan. So, sabi niya, pag nilagyan daw ng water yon, may lalabas na alimasag or yung mga kolokoy. Pero nakarami na siya ng baso ng tubig dagat dyan, wala naman lumalabas. So, ang sabi ko kay Daddy Christopher, balik na kami doon sa aming place para gisingin ang mga bata. Kasi actually, umaga na mga natulog yan. Dahil nagkwentuhan, nanood, at marami pa silang ginawa. At dahil nagising na sila, tapos na mag-breakfast ang lahat, ito yung aming outfit for day 14. Lahat kami ay naka-white. Yan. Yan yung aming napagkasunduan sa pangunguna ni Ma'am Marnel. Yung iba nag-aayos pa, nagbibihis, at nung ang lahat ay naka-white na damit, nagpunta na kami dito para sa mga picture taking namin. Per family, merong mga per friends, diba? May solo pictures. Ayan, napakaganda ng sandbar, napakaganda, no? Superlative talaga yung description mo sa place na to. At iyan ang request ni Daddy Christopher. Grabe siya, no? Magpa-picture ng parang hunk. So, si Ma'am Joanne, di ko alam anong iniisip niya. At dami mga single ladies dito, kasama si Winter, si Sir Mike, Ma'am Fritz, at si Mela. Ayun yung sinasabi ko, nagpa-picture kami dito ng per family. Yan. So si Sevi, ayaw niya na kasi gusto niya na mag-swimming at maglaro o anong saya na aming na-experience. So the Santos family, the Santiago family, medyo malungkot. Siyempre wala si Ate Ella at si Kuya Tom. At solo ni Daddy Christopher hanggang doon sa kabilang side ng sandbar. Yan, napakasaya namin dyan. Actually, maaga pa po yan no? Nasa 6 in the morning or magsa 7 a.m. pa lang. Kasi nga, after ng photo off namin o mga picture taking namin dyan, babalik kami dun sa dagat para tampisaw sa tubig. Kasi nga, aalis kami dito ng 9 in the morning para makabalik na kami doon sa bahay nila Ma'am Joanne at ni Uncle Raul. So ito yung mga pictures namin nung gabi. Thank you again Sir Mike sa walang sawang pagpipicture sa amin. At itong gabi na to ay sadyang napakasaya ng bawat isa. Hindi namin makakalimutan yung experience. So shout out pala kay Sir Michael Garcia. Si Ma'am Marnel, iniisip niya paano siya makakaswimming dahil nakabantay si Baby Winter palagi sa kanya. Yan. So iba na yung kulay ng inyong kamam si Ma'am. Happy si Baby Mela with Ma'am Fritz. No? Pa-sunset na po iyan. Yan yung day 13 namin. So, thankful dito dahil kahit papano naka-aura-aura si Ma'am Fritz. Medyo nakawala siya ng konti kay Melay dahil pag nakita siya, sasama na naman. Kaya, konti lang yung pictures niya. Si Sir Alvin, yan, dala-dala niya yung mga laruan ng mga bagets. Salamat sa pagkakataon na to, Lord. Thank you sa opportunity na makapag-enjoy. Thank you sa creation mo na napakaganda. Wala kaming masabi sa ganda
ng creation ng Lord. Kaya talagang pag nilibot mo ang Pilipinas pa lang, actually mamamangha ka sa magagandang lugar, no? As a people, syempre as a creation din ni Lord, dapat ingatan natin tong lahat para ma-preserve at makita pa ng mga next generations. So pag nilibot mo pala talaga po ang Pilipinas, dito pa lang sulit na. Napakaganda ng mga lugar dito. No, kailangan lang talaga ng budget, mag-ipon. So nag-decide kami dito na sa pasukan magkakaroon kami ng ipunan sa pangunguna ni Ma'am Marnel. Maghuhulog kami sa kanya para sa aming next trip. Yan, no? Talagang kapag gusto, maraming paraan, mag-iipunan ulit kami kasi hindi naman biro yung gumastos with the whole family, pero walang katumbas po yan na kagalakan, kasiyahan at memories ng bawat isa. Kaya thank you Lord sa pag-iingat mo sa amin mula papunta ng day 13 at pauwi ng day 14. Lahat po kami ay nag-enjoy. So thank you Lord diyan sa mga karanasan na hindi namin makakalimutan, yung walang tigil na tawanan. Mula gabi hanggang umaga, hanggang makauwi kami, kwentuhan lang ng kwentuhan. So syempre si Daddy Christopher gusto niya magpa-picture. Yan, yung nag-selfie kaming tatlo. At pa-jump shot pa siya dyan. So, maraming salamat sa walang sawa po ninyong suporta at panonood sa aming adventure sa Sibuyan, Romblon. So, thank you for watching and God bless everyone.